Lena, kailangan nating mag-usap ng seryoso. Sabi ni Topper habang sumisilip sa kwarto kung saan naghahanda ang kanyang asawa. Anong nangyari? Tanong ni Linda, naguguluhan, sabay inilapag ang kanyang ginagamit na make-up. Umupo si Topper sa tabi niya at nagsalita na para bang paulit-ulit niyang pinaghandaan ang mga salita. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. May iba na akong babae na mahal ko. Bala kong bumuo ng buhay kasama siya. Kaya kailangan mong umalis sa buhay ko at sa apartment na ito sa lalong madaling panahon. Nabitawan ni Lena ang suklay sa sobrang pagkagulat. Para bang binuhusan siya ng malamig na tubig. Sobrang pagkabigla niya na hindi siya makapagsalita. Para bang tumigil ang tibok ng kanyang puso. Iiwan mo ko? May iba ka na? At handa kang itapon ang lahat ng pinagsamahan natin? Sabi niya, nanginginig ang boses. Pakiusap naman. Huwag na tayong gumawa ng eksena. Sinabi ko na ng malinaw na may iba akong babae at hindi na kita kailangan. Mag-umpisa ka ng ipunin ang mga gamit mo ngayon. Malamig na sabi ni Topper. Paalisin mo ako sa bahay natin? Tanong ni Lena habang dumadali ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Bahay ko to, hindi sayo. Mariing sagot ni Topper. Napahagulhol si Lena, hindi mapigilan ang kanyang emosyon. Topper, umupo muna tayo at pag-usapan ito ng maayos. Baka may magagawa pa ako para ayusin ang lahat. Wala nang dapat pag-usapan. Kunin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na. Ayoko nang makita ka pa ulit. Pero saan ako pupunta? Alam mong wala akong matutuluyan. Maghanap ka ng matitirhan. Hindi ko na problema yan. Basta't umalis ka na sa apartment na to. Sabi nito sa asawa, sabay talikod at iniwan ang silid. Bumagsak si Lena sa sahig. Ibinaw ng kanyang mukha sa mga palad habang umiiyak. Para bang sinaksak siya sa likod ng matalim na kutsilyo. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula na siyang mag-impake ng kanyang mga gamit. Mabigat ang puso at puno ng dalamhati. 6 na taon na silang kasal ni Topper at labis niya itong minahal. Naniniwala na isa itong mabuti at mapagmahal na asawa. Ang kanilang pagsasama ay tila matatag at hindi matitinag, kaya't lalo siyang nabigla sa pag-amin nito. Tumawag si Lena sa isang kaibigan at nagtanong kung maaari siyang makitulog doon. May mga luha sa kanyang mga mata at pusong wasak nang tuluyan siyang lumisan sa apartment na pinagsamahan nila ng 6 na masayang taon. Hanggang sa huling sandali, umaasa siyang pipigilan siya ng kanyang asawa. Ngunit hindi nito ginawa. Walang pakialam na pinanood nito si Lena habang umaalis. Saka siya lumapit sa bintana upang silipin ang paglisan ng asawa. Pagkaraan ng ilang sandali, tuluyan na itong nawala sa kanyang paningin. Noon ay nag-uumapaw sa tuwa si Topper. Agad niyang kinuha ang cellphone at mabilis na lumabas ng apartment. Sabay dial sa numero ng kanyang kirida habang naglalakad sa kalsada. Lumipat ka na sa akin ngayon. Matagal ko nang hinihintay ang sandaling to. Ayokong sayangin pa ang isang araw na wala ka sa piling ko. Masiglang sabi nito, puno ng pananabik ang tinig. Ngunit, bigla na lamang lumitaw ang isang motorsiklo mula sa kanto at bumangga kay Topper. Dahilan upang tumilapon siya at mawala ng malay sa kalsada. Samantala, sumakay si Lena ng taxi papunta sa bahay ng kanyang kaibigan. Nagtatrabaho ang kaibigan niyang si Amy sa ospital, kaya't wala siya roon ng gabing yun. Ngunit, ibinili niya kay Lena kung saan nakalagay ang ekstrang susi. Mag-isa si Lena sa bahay ng kaibigan buong magdamag. Hindi mapakali sa dami ng gumugulong na alaala ng nagdaang gabi. Hindi siya nakatulog. Ang mga luha at matinding dalamhati ang patuloy na umuubos sa kanyang lakas. 9:00 na ng umaga nang biglang tumunog ang cellphone ni Lena. Si Amy ang tumatawag. Amy, kailan ka babalik? Please, umuwi ka na agad bago pa ako tuluyang mabaliw. Pagsusumamo ni Lena. Huwag kang mag-alala, pauwi na rin ako. Pero
may kailangan akong sabihin sa'yo. Ano yun? Tanong niya. Nanginginig ang boses sa takot. Si Tuper, dinala siya kagabi dito sa ospital. Malubha ang kanyang mga sugat. Nasa kritikal siyang kondisyon. Nabundol siya ng isang motor. Natigilan si Lena sa narinig mula sa kaibigan. Nanginginig ang tinig niya nang magsimulang magtanong ng mga detalye kay Amy. Ngunit, hindi niya nakayanan. Kaya't nagbihis siya at nang madaling pumunta sa ospital upang personal na alamin ang lahat. Ang galit, sakit ng pagtataksil, at hinanakit ay biglang naglaho. Naging mangmang at walang saysay sa banta ng kamatayan. Ang kamatayan ng lalaking nakasama niya sa loob ng 6 na taon at lahat ng iba pang bagay ay tila walang halaga. Kasalukuyang sumasailalim si Tuper sa agarang operasyon. Doon, napansin ni Lena ang isang batang babae, payat at mahinhin ang itsura, nakatayo malapit sa operating room. At oo, alam na alam ni Lena na siya ang kirida ni Tuper. Tinitigan niya ito ng may lantad na pagkamuhi at kapaitan. Pagkaraan ng ilang oras ng matinding paghihintay, lumabas ang doktor mula sa operating room at kinausap si Lena. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Hindi na nanganganib ang kanyang buhay. Ngunit, nasa kritikal na kondisyon at kailangang bantayan ng mabuti. Pero, tungkol sa pinsala sa kanyang gulugod, ano po ang nangyari sa asawa ko? Tanong ni Lena, puno ng takot at pag-aalala. Malubha ang pinsala. Ikinalulungkot ko pero malabong makalakad muli ang iyong asawa. Pagkarinig nito, napahagulhol si Lena. Sinubukan palakasin ng doktor ang loob niya. Binabanggit ang mga bagong teknolohiya, mga programa sa rehabilitasyon, at ang pag-asa ng isang himala. Ngunit, wala siyang narinig sa lahat ng iyon. Umiiyak siya ng labis. Nagluluksa para sa lalaking minahal niya, na sa isang iglap ay naging baldado. Napansin ni Lena na agad na umalis ang kirida matapos ang sinabi ng doktor at hindi na muling bumalik sa ospital. At tanging si Lena lamang ang nanatili sa tabi ni Tuper. Dumadaloy ang mga luha ng kawalan ng pag-asa at sakit para sa kanyang asawa. Nagpa siya ang babae na bumalik sa kanyang asawa sa kabila ng halos pagpapaalis nito sa kanya at pagpapalit sa ibang babae. Nakalimutan niya ang hinanakit, alang-alang sa lalaking tunay niyang minahal. Huwag mong gawin ito. Huwag ka nang pumalik sa kanya. Hindi siya karapat-dapat. Ang bilis mo namang makalimot sa ginawa niya sa'yo. Pilit na pangungumbinsi ni Amy upang hadlangan ang plano ng kaibigan. Huwag mo na akong pigilan. Kailangan kong manatili sa tabi ng asawa ko sa panahong ito. Hindi mo ba naiintindihan? Kailangan niya ako. Hayaan mong alagaan siya ng pinakamahal niyang kabit, yung pinili niya kaysa sa'yo. Subalit, matatag si Lena sa kanyang pasya. Bumalik siya sa piling ni Tuper at nagsimulang alagaan ito matapos makalabas ng ospital. Tinulungan niya ang asawa na bumangon mula sa aksidente at matutong mamuhay muli. Sa simula, lubos na nakaasa si Tuper kay Lena. Ngunit, naunawaan niya na ang ganoong pag-asa lamang ay hindi maghahatid sa kanila ng mabuting kinabukasan. Nang medyo nakabawi na si Tuper, matyaga at may buong pagmamahal siyang tinulungan ni Lena na muling makilala ang kanyang katawan at tingnan ito sa panibagong pananaw. Sa pagsisikap ng asawa, natutunan ni Tuper na gawin ang mga simpleng gawain ng mag-isa, tulad ng paghahanda ng agahan, pagbibihis, at paggamit ng computer. Ginamit ni Lena ang mga dati niyang koneksyon upang agad na makakuha ng mga benepisyo para sa may kapansanan na nagbigay kay Tuper ng tulong at suporta mula sa gobyerno. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, kapansin-pansing pumayat si Lena. Palagi siyang mukhang pagod at lupaypay sapagkat kailangang pagsabayin ang pag-alaga sa asawa at ang trabaho na hindi niya pwedeng iwan. Hindi lamang ang pisikal na hamon ng pamumuhay, kasama ang isang taong nasa wheelchair ang kanyang pinasan, kundi pati na rin ang walang katapusang reklamo, pabago-bagong ugali,
at madalas na pag-alboroto ni Topper. Mapait at puno ng galit sa kanyang sinapit na madalas ibunton ang kanyang mga hinanakit kay Lena, na bagamat sugatan ay tahimik na tiniis ang lahat, naunawaan ang pinagdaraanan ng kanyang asawa. "Wala kang pakialam sa akin!" sigaw ni Hector. "Pumapasok ka sa trabaho para lang iwasan ako, para hindi ka manatili dito sa bahay at alagaan ako. Habang ikaw ay nasa labas at nag-i-enjoy sa malaki at magandang mundo, ang asawa mo'y nababaliw mag-isa dito. Wala akong halaga sa'yo. Wala lang ako." "Tumigil ka na!" Pagmamakaawa ni Lena habang dumadaloy ang mga luha sa kanyang mukha. "Paano mo nasasabi yan? Mahal kita at nagmamalasakit ako sa'yo." Makalipas ang 1 taon, nang bumalik na ang kumpiyansa ni Topper at muling pumasok sa magulong buhay nila si Ninya at hindi itinago ng lalaki ang totoo sa kanyang asawa. Diretsahan niyang sinabi ang nangyayari at muli na naman niyang inutusan ng asawa na umalis. "Lena, alam mong matagal na akong walang nararamdaman para sa'yo. Mahal ko si Ninya. Gusto kong ibahagi ang buhay ko sa kanya at handa na siyang makasama ako. Ikaw na lang ang hadlang. Umalis ka na at mamuhay ka ng gusto mo. Hayaan mo kong maging masaya kasama ang babaeng mahal ko." Mariing sabi ni Topper. Hindi makapaniwala si Lena sa kanyang narinig. Hindi niya inasahang muling mapapunta siya sa parehong sitwasyon tulad ng 1 taon na ang nakalipas. Ang asawang pinag-alayan niya ng lahat ng sakripisyo at pag-ibig ay nais na naman siyang itaboy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nakiusap na muling pag-isipan ito ni Topper. Tahimik niyang inimpake ang kanyang mga gamit at umalis. Masyado siyang nahihiya upang muling pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan. Kaya't nagtungo siya sa kanyang pinagtatrabahuhan kung saan inakala niyang ang matandang gwardiya lamang ang naroon. Pumasok siya sa kanyang opisina at doon ay humagulhol ng malakas. Nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto at tumambad si Evan, ang kanyang boss. Mabilis na nagpigil si Lena. Pinunasan ang kanyang mga luha at sinubukang pakalmahin ang sarili. "Pasensya na po. Ako lang ay..." "Lena, anong nangyari? May nagalit ba sa'yo?" Tanong ng nag-aalala ng lalaki. Naramdaman ni Lena ang pangangailangang magbukas ng kanyang damdamin sa isang tao. Kaya ibinahagi niya ang kanyang kwento kay Evan. Nakalimutan ang trabaho at ang katotohanang siya ang kanyang boss. Palaging mabait kay Lena si Evan at nararamdaman niya ang pagmamalasakit nito. Ang mga makahulugang sulyap at maingat na pag-uugali ni Evan sa nakalipas na 6 na buwan ay nagbigay ng hudyat sa kanyang damdamin. Ngunit hindi kailanman naisip ni Lena ang posibilidad na siya'y makasama nito. Ang tungkulin niya sa kanyang asawa ang laging inuuna. Pagkatapos ng tapat na pakikipag-usap kay Evan, nagpasya si Lena na maghain ng annulment at makaraan ng ilang taon ay natapos ang kanyang kasal sa lalaking nagdulot sa kanya ng labis na sakit. Unti-unti niyang nakita si Evan, hindi lamang bilang kanyang boss, kundi bilang isang kaakit-akit at kahali-halina na lalaki na kung saan ay komportable at na-enjoy niyang kasama ito. Makaraan ng ilang buwan, lumipat si Lena kay Evan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na pagmamahal at kaligayahan. Unti-unti siyang namulaklak, lalo pang gumanda. At 1 taon matapos iyon, ay ikinasal sila at nagdalang tao si Lena na kanilang matagal na inaasam. Natagpuan niya ang kapayapaan at kaligayahan sa kanyang bagong buhay. Iniwan ang masakit niyang nakaraan. Ngunit 5 taon nang lumipas, muling sumulpot ang nakaraan. Ang kumpanya ni Evan ay nagsagawa ng isang charity event para sa mga taong may kapansanan at bumisita si Lena sa isang care home kasama ang kanyang mga katrabaho. Doon, hindi inaasahan, nakasalubong niya si Topper. Habang nagsasalita siya para sa kumpanya, tahimik na nakikinig si Topper.
Hinahangaan ang dati niyang asawa at sinamantala niya ang pagkakataon upang makausap ito ng pribado. Kamusta, Lena? Natutuwa akong makita ka. Hello. Sagot ni Lena. Nanginginig ang boses habang nadarama ang tunay na awa para sa dati niyang asawa na ngayon ay naninirahan sa care home. Siguro nagulat ka nang makita mo ko rito. Tapatin kita. Oo, nagulat ako. Akala ko masaya ka nang namumuhay kasama si Ninya. Hindi. Nalaman ko ang totoo. Interesado lang pala siya sa apartment ko. Pinlano niya ang lahat. Nang malaman niyang naka-wheelchair na ako, pinilit niya akong ilipat sa pangalan niyang apartment. Kapalit ng pangakong makakakuha ako ng bago mula sa charity. Naniwala ako at ito, nauwi akong walang-wala. Wala naman akong dapat sisihin kundi sarili ko. Nagkamali ako at ngayon pinagbabayaran ko. Ang natira na lang sa akin ay mga alaala. Araw-araw kitang naiisip, pati ang mga masasayang araw natin noon. Pinagsisisihan ko kung gaano kalupit ang pagtrato ko sa'yo. Tinanggap mo ko sa pagiging inutil, pero itinaboy pa rin kita para kay Ninya. Kung may ibabalik ko lang sana ang lahat. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Gusto kong magsama tayo ulit, gaya ng dati. Hindi na maulit ang dati. Pinili mo ang sarili mong kapalaran. Wala nang balikan. At dahil sa ginawa mo sa akin, natagpuan ko ang kaligayahan ko ngayon. Gusto ko rin na maging masaya ka. Sana, gumanda pa ang takbo ng buhay mo. Kailangan ko nang umalis. Paalam, Topper. Lumakad palayo si Lena. Alam niyang iyon na ang huling pagkakataong makikita niya ang kanyang dating asawa. Hindi na siya lumingon. Sabik na makabalik sa kanyang mapagmahal na asawa at anak na sabik na naghihintay sa kanya sa kanilang tahanan.